Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong video, mga kalaman patungkol sa ating mga motor. So ito mga bro, meron tayo ditong Sniper 150 So bali magpapalit tayo ng fuel pump. So kung nakita nyo kalas na nga, pero hindi yan ang ituturo ko sa inyo mga bro magpapalit din tayo ng tensioner. Ayan, kasi ang tensioner nito mga bro ay medyo malagatik na, matanda na rin ang motor na ito. Tapos ngayon pa lang siya mapapalitan ng fuel filter. Okay, so yun mga bro, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So bale mga bro, ang i-share ko sa inyo is kung paano magpalit ng tensioner. Ayan, so hindi na tayo gumawa ng video dito kung paano magpalit ng fuel filter. So sa papapalit naman mga bro ng fuel filter, napakahalaga niyan. So sa manual ng Sniper 150, kung hindi ako nagkakamali, every 12,000 kilometers kailangan yung ma-check yung fuel filter niyo mga bro. Sa manual yun, kung hindi ako nagkakamali, sa 12,000 kilometer kailangan yung ma-check yung fuel filter. So bago nyo ma-check yung, kailangan nyo kalasin talaga yung tangke. So mahaba-habang trabaho kasi kakalasin yung fairings Yan si bro. Manggurano yun 300 600 600. Yan sa Yamaha mga bro, 600 pala to. Tapos yung tensioner nasa 700 plus. Gastos na malaki siya mga bro. So dito naman, ito mga bro yung ating tinatawag na tensioner. Ito yung papalitan natin. Meron din tayo pamalit niyan. Ton, papot niya ton. Yan ito mga bro, bagong tensioner din yan, galing Yamaha. So 700 plus. So pagka mga ganitong pisang papalitan mga bro sa makina, mas maganda talaga kung genuine yung ipapalit nyo galing ng Yamaha. So ayun na nga, bago nyo mapalitan yan mga bro, kailangan kakalasin nyo dyan yung fairings. Kasi hindi nyo naman kayang palitan tong tensioner, hindi nyo kayang palitan yan na hindi nyo kinakalas yung fairings. Pero ito, kung tensioner lang ang papalitan nyo, kahit wag nyo nang tanggalin yung side bearings, pati doon sa kabila. Kaya lang naman natin tinanggal itong mga bro yung bearings para matanggal yung tangke. Kasi hindi nyo rin mabubunot yung tangke hanggat hindi nyo tinatanggal tong fairings. Gawa nung ito, yung mga sakit na yan. So sa yung supply sa pump at yung sa ating fuel sensor, ayan, so fuel indicator natin nakakabit sa ilalim ng tangke yan. So pag hindi nyo kinalas yung fairings, hindi nyo mabubunot tong tangke. So kailangan talaga tanggalin yan. So ayun, dito tayo sa tensioner. Ayun na nga, bago nyo mapalitan yan, kailangan nyo kalasin yung ating fairings, yung sa left side lang naman. So meron tayong video niyan kung paano kalasin yung fairings para mas maikli lang yung video natin. Tapos lagi kong sinasabi sa inyo mga bro, tuwing may gagalawin kayo sa makina, mas maganda kung naka TDC or yung tinatawag na top dead center yung ating mga makina. So meron dalawang paraan. Ito naman yung motor na ito, dinala dito mga bro, umaandar siya. So kahit hindi na natin kalasin dito, kasi nandito yung ating water pump, tapos nandito yung ating timing gear para tinginan ng timing mark. So hindi na natin kakalasin yan, kasi pag kakalasin natin to, i-drain pa natin yung coolant. I-drain pa natin yung coolant. So ang gagawin natin, meron ditong flats, ayan, meron ditong maliit na butas. Tatanggalin natin to mga bro, kasi titingnan natin yung timing mark. So titingin tayo ng timing mark dyan. Ititidisi muna natin, itatiming muna natin bago natin kalasin yung ating tensioner. So kuha tayo mga bro ng flat screw. Kuha tayo ng flat screw mga bro So gamit kayo dito ng piso or ng kasukat niyang flat screw para hindi masugat. Pero ito mga bro, nakalas na kasi yan, kaya medyo malambot na yan. Subukan natin. So ikot kayo ng counterclockwise. Ayan. So wala naman tatagas dyan mga bro, kahit wag kayo maglagay ng lagay na langis. Ayan, walang tatagas, diba? Ayan. So ito dito tayo, iikutin natin yung magneto. Titingnan natin dyan yung timing para mai-timing natin. Tiyagaan lang mga bro. Ang problema, wala naman tong kagaya ng ibang motor na pwedeng pihitin. So ang diskarte dyan para mapaikot nyo, kikir mga bro, ikikik nyo ng dahan-dahan. Buddy, kailangan nyo ng katulong dyan mga bro. Pero ang kasi dito mga bro, kung tatanggalin natin to, mas maganda sana dito tumingin kasi malaki. Dito kasi tiyagaan, kailangan talaga dahan-dahan.
Ayan, sige. Ikot body. Ipapasipan nyo yan mga bro, hanap kayo ng katulong. Kahit kamayin mo. Ano? Wala ka pala lakas eh. Ay, wala. Ito yung ating tagasipa. Yan, yan. Gi. Abangan natin. Oop, dahan. Yan, gi. Oop, gi. Sige. Sige, buddy. Gi. Yan, dahan lang. Yan, mga bro. So, kung mapapansin nyo, ayan. So, bali, naka-timing na yan. Yung ating timing mark dito sa magneto, nakatapat na siya dito. So safe na nating kalasin yung ating tensioner. Okay, may isa pa palang paraan mga bro, ano. Kung ayaw nyong kick, yan ba, wala kayong tagasipa. Ayan, wala kayong tagasipa. I-set nyo sa high gear yung ating cambio, tapos galaw-galawin nyo yung gulong para mas malambot natin, or mas malambot ikutin yung ating transmission. So i-set nyo sa kinta. Tapos ikot-ikotin nyo yung gulong para may timing mark nyo dito. So lagi nyo tatandaan yun mga bro, ano, sa mga nagkakalas ng makina. Bagaman mayroong mga gumagawa mga bro na may kinakalkal sa makina tapos hindi naka-timing, mga bitirano yun, ano mga bro. Pero mas safe lagi, kung sinasabi sa inyo, tuwing magkakalas kayo ng kung ano man part sa makina, mas maganda lagi naka-timing yung ating makina. Kumbaga naka-rest position lahat ng ating mga ano, naka-rest position lahat ng ating mga part sa loob ng makina. Okay, so kapag naka-timing na yan, so kuha kayo mga bro ng 8. Ayan, kuha kayo ng 8 dito. So tatanggalin natin yung dalawang 8 na yan na kumakapit sa ating tensioner. Okay, so kuha lang tayo ng gamit. Ito mga bro, so pasensya na kayo, medyo magalaw yung video natin kasi mag-isa lang tayo. Dalawang kamay yung cellphone, pambukas yung tools. Ayan, so kuha kayo ng 8mm. So iwasan nyo gumamit ng mga open na ganito, kasi isa ito sa dahilan kung bakit nasisira yan. Kasi pagka first time kalasin ng isang bolt, so napakatigas nyan. Ayan, so mas may higi, humanap kayo ng kasukat nya talagang tools na kagaya nito para sure ball talaga. Ayan, pasok nyo lang, counterclockwise ang ikot. Ayan, diba tigas? Ayan, okay. Yun, ganun mga bro. Ayan, diba? So napakaluwan lang nito mga bro, napakadali lang nitong gawin. So hindi nyo kailangan dalhin sa kasa or sa shop, basta meron lang kayong tools, madadalhin nyo na yan mga bro. So pwede nyo rin luwagan to. Ayan, pwede nyo luwagan yan, or pwede rin hindi na, nasa inyo na yan. Ayan, tanggalin lang natin to. Ano, putol? Baga mo lang is aning ano, para sure. Ayan mga bro. Ayan, pagka malambot na, kahit kamayin na natin, all goods na yan mga bro. Tapos may iwan tong bakal na to sa hulihan, kasi ito lang yung holder ng ating clutch. Okay, holder lang ng clutch yan. Ayan, dahan-dahin lang natin mga bro. Ayan. Kaya nga pala mga bro, ano, pwede nyo rin pihitin yung tensioner para, ano yan, para umikli. Ayan, so mayroong goma dyan sa gitna, pwede nyo tanggalin yan, tapos ikotin nyo para umikli. Pero kakalasin naman natin yan kahit hindi na natin ikotin, no? Kasi tatanggalin naman din natin eh. Pero mamaya pagbabalik natin, ikotin natin yan para smooth. Kasi mahihirapan tayong ipasok yung kapag hindi naka-release yung ating tensioner, or kapag hindi naka-rest position. Medyo matigas lang to mga bro, no? Kaya kaso isang kamay lang yung ano natin, kaya medyo mahirap, pero kaya naman. Ayan mga bro, so natanggal na natin yung bolt, no? So mahuhugot na natin tong tensioner. Ito yung itsura ng tensioner mga bro. Ayan o. Uy, nahulog pa. Ayan, ito yung ating tensioner. So mamaya ikutin natin to ngayon, tingnan natin kung ano nangyari dun sa spring nya.
Kasi kapag ka, ano ang trabaho nito mga bro? Ang trabaho nito para itulak yung ating chain guide. So kapag ka malambot na to, lalagapak yung ating chain guide, so magkuko siya ng lagatik sound sa ating mga makina. Kala nyo nagpipiston slap, pero tensioner lang pala. Okay, so pwede ba yung manual tensioner? Pwede naman yun mga bro, ano, pero kailangan maalam kayo mag-adjust. Kasi dati nakapag baklas na ako ng Raider 150, naka manual tensioner, halos isang tangkal yung bolt. So pag umiingay, tutusok. Anong nangyari sa kanya mga bro? Halos maputol niya yung timing chain, kaya nasira yung kanyang block. So kailangan pagka manual tensioner, maalam din kayo mag-adjust. Okay? Maalam kayo mag-adjust para hindi masira. Ayan, kasi minsan kailangan na rin talaga magpalit ng timing chain. So ang mangyayari dyan, dahil mahaba yung tensioner nyo, nag manual tensioner kayo, itutukod ng manual yan. So ang nangyayari sa timing chain, pit-pit na sa loob. Ayan, na-damage yung ibang parts. Okay? So gagamitin natin ulit yung gasket. Ito. So wag na wag yung sisirain to, kasi ibabalik po natin to. Okay, tapos ito, babalik natin yan. So kunin natin yung bagong tensioner. Ito yung bago. Ayan mga bro. Ito kasi walang gasket na kasama to eh. Wala siyang gasket na kasama. Wala nga siyang gasket to. Okay, so linisan ko muna, tapos babalikan ko kayo mamaya mga bro. Sa mga nagtatanong magkano to, 700 plus to mga bro. Depende sa kasa po yan. Ito mga bro yung ating lumang tensioner. So kumuha kayo ng flat screw. Pag sinalpak nyo sa loob yan, ikutin nyo, naiikot yan o, nababa yung ano. Ito yung tumutulak sa ating chain guide. Ayan. Di ba? So mapapansin nyo dito, medyo malambot na siyang ikutin, kasi nga yung spring niya sa loob malamya. So pwede natin yang i-reset, pero sa mayari bumili tayo ng bago. Bumili pala siya ng bago. So pag mapapansin nyo, pag inikot nyo yan, so matigas. Ang tigas nito. Ayan o, kasi nga bago. Okay, so iikot na natin to. Bago natin isalpak, iikot natin yan. Tapos lagyan nyo ng lock. Ay, pare, ito may lock ano. Ang ibawara, kaya kuhan mo bang ano. Ayan mga bro, pala lapat ang kiskro. okay, linisan natin. Flat screw. Tapos kabit natin to. Washer. Ayan. Tapos bitin mga bro, nakalagay. Special washer pare. Ito mga bro, wag na wag nyong kakalimutan tong bakal. Kailangan nandyan yan, kasi dito isasabit yung ating holder siya ng ating clutch cable. Ano, goods? Subakal. Nagapod o. Pare. Nagapod. Ano naman ah? Yan mga bro. So pagkatapos niyan, so wag yung kakalimutan, kailangan yung may release yung ating tensioner, kasi hindi siya pwedeng nakaulpok, kasi ingay yan, mawawala sa timing yung ating timing chain, o yung timing ng baka tumalon or umusog ng isang ngipin. So magkakaproblema tayo, baka umuntog dyan. Okay, gamit lang kayo ng flat screw, sungkitin nyo, tapos ikot kayo ng pa counterclockwise, kasi pag inikot nyo ng clockwise yan, kung papapansin nyo, lumalaban o, ayan o, diba? Pag inikot natin, ayun o, nalaban siya o. Diba? O, okay na yan. So pagkatapos nyan, ito mga bro, ayan, yung takip ng dulo sa tensioner, wag na wag nyong kakalimutan, kasi parang ahas to, pag tumunog na wala ito, na ganun siya o, kapag wala to. Kaya kailangan meron nito mga bro. Ayan. Okay? Pagkatapos nyan, tapos na. Okay na mga bro. So ganun lang yung pagpapalit ng tensioner, napakadali lang. Alright, tapos ito, wag na wag nyo kakalimutan to, ibabalik na natin yan. Okay, so tapos na rin yung may-ari. Bali yung may-ari na nagpalit ng filter, kasi napakadali lang din naman. Para sa susunod na pagpalit, alam na. Basic na, di ba?
Ayan. So tayo naman, siguro hanggang dito lang yung video natin. Sana meron kayong napulot na konting idea dito sa mga naka-Sniper 150 kung paano magpalit ng tensioner. Actually mga bro, halos lahat ng motor para piras lang ang proseso niya ng pagpapalit. Nagkakaiba-iba lang kasi yung mga kaha ng mga fairings kailangan nyo minsan tanggalin. So mayroon mga motor na wala na kayong kakalasin, tatanggalin, kagaya ng mga Rouser 135. So wala na kayong tatanggalin ng mga kaha kasi naka-expose agad yung ating tensioner. So sa ngayon hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi. Alright.